Hey guys! So for today's video, we are going to create a basic website project na perfect for beginners. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng registration form para makapag-sign in or register yung mga users natin. And also, i-apply natin ang CRUD functionalities which is create, read, update, and delete para mag-manage ng data. So madali lang naman to. So make sure na panoorin nyo hanggang dulo. And let's learn, build, and grow together as programmers. Simulan na natin. Okay. So in this project, we need a text editor. And syempre, ang ginagamit kong text editor ay Sublime, which is this one. So search nyo lang naman din yan sa Google, Sublime text editor. And then, pwede nyo na siyang i-download. And also, hide ko lang to, kailangan din natin ang SAMP. Okay, so si SAMP, ganun din, search nyo lang sa Google and then you download it. Okay, so para simulan ng project na to, so we need to start the Apache and the MySQL. Okay, so once you already start those two, we are ready to do our project na. So, una natin gagawin is we are going to create our own folder sa loob ng HTDocs. Okay, so saan po ba makikita si HTDocs? So, kung nakapag-install na kayo ng SAMP, so makikita nyo yan sa local disk C. Okay, syempre hanapin si SAMP and then hanapin ang folder ng pangalan ay HTDocs and then dito tayo gagawa ng folder. Okay, so para makagawa ng folder, we just have to click the new here or Control Shift N or right click new folder. So there are various ways, kayo na bahala dyan. So okay, for our folder name, so lagay lang natin is basic project. Ayan. So I prefer na hindi gumamit ng space sa aking folder name. Okay, so for ano lang naman yun. Preferred ko lang naman yung ganun. Okay, so here, sa Sublime, we are going to create our new file. Okay, so Control N. So may lalabas dyan na untitled. So papangalanan lang natin yan. So para mapangalanan natin siya, yung file na yan, Control S lang natin. And then, dadalin natin yan syempre dun sa bagong gawa nating folder which is sa loob ng htdocs, which is sa loob nitong basic_project. So, lagay natin, ang una nating gagawin is the UI ng ating registration form. So, dito, hindi muna natin siya lalagyan ng CSS. So, hindi muna natin siya lalagyan ng pampaganda. No? Hindi muna natin siya lalagyan ng style. So, hayaan muna natin siya na naka-HTML format. So, ang gagawin lang natin is lagyan natin ng file name which is registration.php. So, bakit .php yung nilagay ko instead of .html? So, the reason is gagamit po tayo ng PHP scripts or PHP codes, no, na mag-a-act po as functions po nung system natin. So, sa PHP kasi natin gagawin yung CRUD functionality. So, kung gagawin natin siyang .html, hindi po gagana yung PHP scripts na gagawin natin mamaya. So, lahat ng file natin ay gagamitin na natin as .php. Okay? So, save lang natin siyang ganyan. So, makikita nyo dito, nakalagay na siya na registration.php. However, wag po kayong mag-alala kasi it's okay na kahit .php yung ginawa natin, magagamit pa rin naman natin yung HTML tags natin. So, hindi naman tayo limited sa PHP script lang kung naka.php tayo. Okay? So, kahit naka.php tayo, magagamit natin yung ating HTML tags. Okay? So, paano ko ba nagawa yan? Biglang nagkaroon ng HTML structure. So, HTML structure, we have the HTML heading and also yung closing, yung ating HTML tags. Okay? So, also, meron din po tayong head sa loob niyan, ano? So, sa loob ng head, meron tayong title. Ayan. And then, sa labas naman yan, meron tayong body. So, that is the very basic structure ni HTML. No? Sa head, merong title, merong body.
So, iyan yung pinakakailangan yung matandaan, no? So, pero syempre meron tayong shortcut diyan, no? Yun nga lang medyo dadami siya. So, lagyan lang natin ito ng pointy bracket and then lalagay lang natin yung HTML. So, pag nakita nyo na to, yung may suggestion niya yan, you just have to click tab. So, may lalabas ng ganyan. So, ito, so para hindi tayo maguluhan, tanggalin muna natin to kasi gagana naman tayo kahit wala yan. So, hindi muna natin siya kailangan. So, ano lang naman ang nadagdag, itong doctype HTML. So, itong doctype HTML, ang pinaka-indication lang naman ito is we are using HTML5. Okay. So, now we are going to um, start coding. So, dito sa title, dito natin ilalagay kung ano yung magiging title ng tab natin. Okay, so saan po ba yun makikita? So, by the way, dito, hindi ito katulad ng ibang compiler ng ibang IDE na ginagamit natin, like NetBeans, CodeBlocks, no? So, wala tayong makikitang compiler dito. Yung kiklik natin yung run or we just have to press F6 or F5 tapos magra-run na siya. No? So, dito, lahat ng result ng ating code ay makikita po natin sa ating browser. So, paano natin siya makikita sa browser? So, i-access muna natin yung folder natin sa loob ng htdocs. So, paano natin i-access yung folder natin na ginawa sa loob ng htdocs using our browser? So, napakahalaga na ma-start muna natin si Apache and si MySQL para magawa natin to. Kasi kung hindi naka-start si Apache, okay, so si Apache lang muna, si MySQL kasi kahit hindi pa siya naka-start, okay lang kasi gagamitin pa naman natin yan kapag tayo ay gagamit na ng CRUD functions. Okay? So, kahit si Apache lang muna. So, para magamit po natin yon kailangan naka-start si Apache. So, para access natin yung folder natin using the browser, we just have to use localhost and then /. So, dito, lalagyan lang natin ng folder name. So, ano po ba yung pinangalan nyo sa folder ninyo? So, para makita nyo yung folder ninyo, hanapin nyo lang yung laman ng htdocs. So, dito sa loob ng htdocs, ayan, basic_project. So, yun lang yung tatype natin. Basic_project. So, kung paano nyo nilagay yung pangalan ng inyong folder, dapat ganun na ganun. Kasi kapag hindi ka parehas nun, magna-not found yan. So, ayan. So, dapat kapag nilagay nyo na yung folder name nyo dito, kailangan ito po yung lalabas. Index of your folder name. Okay? So, practice na natin na ang website or yung mga projects na gagawin ninyo ay nasa loob ng htdocs. Okay? So, hindi po sa loob ng desktop, hindi po dun sa folder ng desktop, hindi sa folder ng downloads. Kung hindi, ito ay nasa loob ng folder ng SAMP under the folder of htdocs. Okay? So, ngayon, ito na po yung pinakaunang file na ginawa natin na sinave natin sa loob ng htdocs or ng folder natin sa loob ng htdocs. Ito yun. Okay? So, saan po ito, paano po nagkaroon ng laman yan? So, dito po yan sa Sublime, yung sinave natin kanina. Okay? So, ngayon, yung title, kung ano po ang ilalagay natin dito sa loob ng title, iyon ang lalabas dito sa taas nito kapag kinlik natin si registration.php. So, ngayon, file path pa lang ang nakalagay sa kanya kasi wala pa po tayong inilalagay na kahit ano sa loob ng title tags. So, kung lalagyan na natin siya ng laman, ayan. Let's say, for example, registration. Ayan, nilagyan natin siya. So, dapat dito, nag-alt-tab lang ako, kaya ganun. Okay, pag ni-refresh natin siya, ayan. Meron na siyang nakalagay na registration. Okay, so, okay. So, ngayon, we are now going to start building our registration form. So, meron lang akong sham na kailangan or pwedeng paikliin na lang natin, ano. Meron lang akong ilang kailangan na information
No, kahit hindi na siguro siya, pag-isahin ko na lang yung middle, yung first name, middle name, last name, and okay, tapos yung suffix na lang iwalay ko. Okay, so anyways, start tayo sa H1 tags. Okay, so hindi ko na masyadong i-elaborate ito kasi on our previous lessons, ito ay na-tackle naman na natin. So, for our H1, okay, lalagay lang natin registration form. Okay, so ito, pwede nyo tong laruin pa, no? Pwede nyo pa siyang lagyan ng, let's say for example, gusto mo siya i-center. Ayan. Center natin siya. So very straightforward naman yung ating HTML tags. No? So hindi naman siya nakaka-mislead. So ayan, registration form pero naka-center. So kung iaalis natin kasi yung center, okay, o kahit nandiyan yung closing niya, it's okay. Ay, sorry. Ayan. Nawala lang siya sa paging center, pero hindi naman siya naglabas ng error. Hindi naman siya ganong kaarte ng si HTML tag. Okay. So, ngayon, ang next natin na gagawin is we are going to put a BR. Sorry. BR. Okay, dalawang BR. So, ibig sabihin lang ng BR is parang line break or break, which is para ka lang nag-enter. So, ibig sabihin, yung dalawang BR na yan, ganito yung magiging space niyan. Ayan. Ayan. Dalawang enter. Okay? So, ngayon, after that, we are going to put a label. Okay, so dito sa label natin, lalagyan natin syempre ng full name. Okay, and then, syempre hindi tayo natatapos sa label. Kailangan meron po tayong input type equals text. Okay, so si input type text, iyan yung nagsiserve as our text field. So, hindi na to kagaya nung dati na kailangan mong mag-drag and drop, no? So, dito lahat ay hard-coded na. Okay? So, ito po ang magiging result niya. Ayan. So, meron na po tayong pagtatypan. Okay? So, yun si input type text. And then, this is the label. So, sabi ko nga, hindi muna tayo gagawa ng design. Okay? So, ito na muna. Okay na muna to. So, dito, syempre, si input type text, kailangan natin siyang lagyan ng pangalan. So, dito tayo magre-refer kasi. So, name equals, so, ano magiging pangalan ng text field na to? So, kailangan iba-iba. So, bawat input type, kailangan iba-iba yung pangalan niya para meron tayong reference, no? Kumbaga, halimbawa, marami ka ng text field. O, tapos gusto mong tawagin yung text field number 3. So, dapat alam mo kung ano yung pinangalan mo dun sa text field number 3 para hindi ka malilito, para yung laman niya, yung makukuha mo. So, dito, I prefer na nilalagyan ko siya ng txt underscore name. Okay, so, yun lang naman. Yun lang naman. Okay na ako dun sa name. So, next is, syempre, BR ulit tayo. Ayan. BR ulit para dalawang enter. Ayan. Tapos, pwede nyo nang i-copy and paste ito. So, be careful lang sa pag-copy and paste kasi dapat alam nyo kung paano yung babaguhin ang mga dapat baguhin. So, syempre sa label, hindi na siya magiging full name. Let's say, for example, ang kukunin natin is age. Okay? So, para sa age, hindi na dapat siya text, 'di ba? So, we have different types of input type, no? So, meron tayong text, number, password, date, email. So, napakarami pong type niyan. Halimbawa, lagay natin number. So, kapag number po ang inilagay natin, hindi na natin siya pwedeng i-typean ng kung ano-anong letters, 'di ba? Numbers na lang po. Okay, and for some reason, yung E po ay pwede sa kanya. But other than that, numbers po ang tinatanggap niya. Okay, so pwede rin pong date. For example, date. Ayan, na magiging date picker na siya, 'di ba? So,
Also, email. So, ito, ang tinatanggap nito lang dapat ay merong at. Okay, so pag walang at, ayan, please enter a part followed by at is incomplete. So, 'di ba? So, hindi siya tumatanggap ng ng hindi email format. Okay? So, dito syempre dahil age, number ang gagamitin natin. And then also the name, hindi na siya TXT name, hindi naman pwedeng pareha silang dalawa. So, though gumagana, hindi pwedeng hindi pareha. So, txt_age ang lalagay natin. So, by the way, inuugali ko mag-save bago ako mag-refresh. Kasi, kapag hindi ko siya sinesave dito, hindi siya magre-reflect dito. Okay? So, next po na kailangan natin is, kulang tayo dito. So, lagay tayo dito ng Okay, so tingin ko wag na natin i-copy paste. So, maglalagay lang ako ng select dito. Select. So, tapos lalagyan ko lang siya ng name. So, let's say for example, txt na lang din gagamitin ko para same for. Txt underscore suffix. Ano po ba yung suffix? So, yun po yung merong the third, junior, senior, the second, yung mga ganun. So, itong select is, tingnan natin ha. Ayun, ganito siya. Drop-down menu. Okay? So, in this case, lagyan muna natin siya ng label. Ayan, and then suffix. Tapos, dito, lagyan natin dito ng BR. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, medyo maliit lang siya. Pero, lagyan natin siya ng default option. Option. Ano ba yan? Typings. Okay, ang default option natin, for example, select suffix here. Ayan. So, yung option na yan, ayan. So, yun yung first option niya. But, we can have more options. Option ulit. Let's say, for example, senior. And then, option ulit. You can have plenty of options if you want. Junior. Option ulit. Or the third naman. So, siguro stop na ako sa the third, no? So, it's up to you if you want to add more. If you want to add the first, the second, and etc. You can do that. So, I have the full name, suffix, the age. Should I ask for email? I think so, yes. So, sige, try natin maglagay ng email. So, sige. Email. So, syempre, palitan natin to ng email. And then, ito ay txt email. Okay. And then, also, siguro lagyan na natin siya ng picture. Okay na siguro yan, Picture. Profile picture. Ayan. So, file. Ayan. And then, syempre, txt picture. Ayan. So, yan lang hingin natin. The full name, suffix, the age, email, and profile picture. So, 5. Okay. So, 5 lang naman yung kailangan nating hingin. So, okay. So, let's see. Run natin siya. So, ayan. So, meron na tayong 5. And then, syempre, the last thing that we are going to do is we are going to put buttons. So, input, type, submit para sa ating first button. The name will be BTN. So, as you can see, meron tayong mga codes no TXT for texts. Though yung profile picture natin, hindi naman siya TXT. Pero,
nilagay ko siya as TXT. But you can do other abbreviations or other codes kung ano man naiisip nyo. So, ito lang ginagamit ko just to know na ito ay input type. So, TXT. Okay? And then this one will be a button. So, btn register. So, reg na lang lalagay ko. And then, lagyan natin siya ng value. So, by default, ang input type natin is ang value niyan or ang nakalagay sa kanya is submit lang. But if we want, we are going to customize the caption of our button. So, register ang ilalagay ko. So, let's see. Ayun. So, register. If tatanggalin natin to, let's say, for example, gagawa pa naman ako ng isa pa uh, for view list option. Okay. So, for example, ito, syempre, view. And then, alisin natin yung value. Okay. So, ang matic dyan ay submit. Okay. So, but if we are going to put a value, lalagay lang natin, for example, view list of accounts. Ayun. So, yun po yung malalagay dyan. Okay? And then, syempre, the last thing that I want to do is to put everything inside the form. So, lalagay ko lang dito yung form. Okay? So, later, we are going to discuss about that. And then, form. Okay? So, I think that is for the part 1 only, no? So, nakagawa na tayo ng... So, by the way, yung form, wala naman siyang anything na babaguhin sa structure ng ating registration form. So, it's as is. So, ayan. So, I think that's it for our part 1. So, ihanda ko lang yung materials ko for part 2 and then we are going to start that. So, thank you very much for listening. Please stay tuned for another part. So, this will be a series para makapag-skip kayo dun sa mga alam nyo naman na. Okay? So, that's it. Thank you very much.